Nung na-encounter mo si Lord, may ginawa na Panginoon sa'yo. May mga ginagawa ng Diyos sa'yo. Sa pamilya mo, may ginagawa na si Lord. Huwag kang susuko. Huwag kang mananawa. Huwag kang tatalikod. May gagawin ng Diyos sa buhay mo. Huwag mong hayaang mapigilan ka ng anumang balakid sa buhay mo, kapatid. Praise God po. Purihin po ang Diyos sa buhay po ng bawat isa. Yeah, so, nagulat po siguro kayo. Yan. So, ako po ay nagpapasalamat sa Lord dahil po nabigyan po ng pagkakataon na makapag-share po ng salita ng Diyos. Di po ba? So, siguro nagulat po kayo bakit po may bisita. So, nasa bakasyon po ang inyo pong pastor. So, on behalf of our chairman, Pastor Toki po, sa Rise Up po, yan, isa pong pagpapala po na makadaupang palad po kayo. Yeah, so, napakabuti po ng Diyos and I believe po may mensahe po ang Panginoon sa buhay po ninyo. Alam niyo po, share ko lamang po, ang inyo pong pastor, talagang marami po akong natutunan po dyan. Marami pong tinuro sa akin yung pastor po ninyo, lalo na po sa akin pong pagpapastor. Talagang magaling sa leadership po yan, sa planning, at maging po, pag kami po nag-uusap pong tatlo nila Pastor Jim, talagang siya po yung nag-i-initiate sa amin, siya yung nag-i-stir up sa amin, at marami pong ginawa ang Diyos sa buhay po namin sa pamamagitan po ng inyong pong pastor. Kaya I believe po, marami pang gagawin ng Diyos po sa buhay po ninyo. So patuloy lang po na magpatuloy po tayo sa Panginoon at I believe may malaki pang pagdadaanan ng Diyos sa inyo. Amen po ba doon? So yan, so pagdating po sa pagdating po dyan sa mga teaching po, marami rin pong tinuro sa akin ang pastor po ninyo. So grabe po yan, halos hindi na po natutulog yan. Kapag nag-uusap nga po kami, nag-chat po kami yan, sa totoo lang. 2:00 na ng madaling araw, gising pa yan. So, kapag ka nag-uusap po kami tungkol sa pag-uusapan, kayo po ang inaalala palagi. At alam ko po na talagang healthy po ang BLC. Tama? Lalo na po pagdating po sa pag-aalaga. Amen po ba? So, ngayon po, ang topic po natin is unstoppable. Pakisabi nga ulit, unstoppable. I believe po na ang bawat isa po dito unstoppable. Kahit umuulan, tama po ba? Hindi mapipigilan yan kahit bumabagyo. Tama? Kahit umaambon yan, hindi mapipigil yan. Kahit may sakit karamdaman yan. Amen po ba? Pagdating sa commitment, hindi mo mapipigilan ng taong unstoppable. Lalo na sa pagsamba. Kasi ang pagsamba po, buhay na po natin yan eh. At bilang mananampalataya, tinawag tayo ng Diyos para magsamba at maging mananamba. Amen? So gusto ko lamang pong i-share po sa inyo in Matthew chapter 20, verse 29 to 34 po. At alam ko po na nabasa nyo na po ang kwento pong ito na mayroong 2 bulag po sa alsada. So, basahin po natin. As Jesus left Jericho, a huge crowd gathered and followed him. And there were 2 blind men sitting on the roadside. When they heard that it was Jesus passing by, they shouted, "Son of David, show us mercy, Lord." Those in the crowd scolded them and told them to be quiet. But the blind men shouted even louder, "Jesus, Son of David, show us mercy, Lord." So Jesus stopped and had them brought to him. He asked them, "What do you want me to do for you?" They said, "Jesus, Lord, we want to see. Heal us." Jesus was deeply moved with compassion toward them. So ngayon po, ang pag-uusapan natin is how to become unstoppable. Paano ba talaga tayo magiging unstoppable bilang mananampalataya? Diba, sabi ko nga po kanina, bilang mananampalataya dapat unstoppable po tayo. So paano pinapakita po yan? Hindi lang dapat alam natin na unstoppable tayo, kundi nakikita sa buhay po natin yan. Amen? So, 3 puntos lamang po ito. So, ilan po? 3, hindi po ba? So, number 1, overcome the crisis. Kapag ikaw ay isang unstoppable Christian, alam mo kung paano mo ino-overcome yung mga crisis sa buhay mo. Lahat po tayo may crisis.
Tama, mali. Sino dito magsasabi na wala kang problema? Imposible po daw. Hindi po pwedeng walang problema. Meron po akong alam na isang lugar na wala talagang problema. Alam niyo saan? Doon sa sementeryo. Doon wala ka nang po problemahin. Di ba? Hindi mo na kailangan mag-isip pa. Gusto niyo ba doon? Syempre, habang nandito tayo, bagamat may problema, pag ikaw ay mananampalataya, hindi mo siseryosohin yung problema na yan. Amen? So, overcome the crisis. As Jesus left Jericho, a huge crowd gathered and followed him. And there were two blind men sitting on the roadside. So, mayroon pong dalawang bulag po na nakaupo doon sa kalsada. So, may malaking problema po ba itong dalawang bulag na to? Kahit hindi ko na po ipaliwanag, alam niyo naman po, blind po sila. Diba? May problema nga, bulag sila. So, hindi sila nakakakita. Maaaring ito, nanlilimos lang po talaga. Kasi kapag ikaw walang kakayahan na magtrabaho, ang trabaho mo manlimos lang. At nilalayuan ka pa ng mga tao. Pero tingnan niyo po ang dalawang bulag nito is nakahanap ng opportunity. Kapag may crisis, humanap ng opportunity. Find an opportunity. Kapag may mga kamilidad tayong nararanasan, mga problema, bagyo, dilubyo, find an opportunity. Hanapin natin yung opportunity na yon. Ano po sabi po dito? When they heard that it was Jesus passing by, they shouted, Son of David, show us mercy, Lord. Diba? Makikita po natin dito, yung dalawang bulag, dahil narinig nila na si Jesus ay papunta at malapit sa kanilang bayan. Ano sabi nila? Pumunta sila doon, hinanap nila at nagsisigaw. Ang sabi, Son of David, show us mercy, Lord. Humanap sila ng dahilan. Humanap sila ng gagawin, ng oportunidad. Tayo po bilang mananampalataya, kapatid, kapag meron tayong pagsubok, humanap ng opportunity. Kapag may pagsubok sa financial, sino hahanapin? Si Lord. Huwag yung Bombay. Ang bira kasi kapag problema financial, ang hinahanap ka agad, nasa kaya yung Bombay na pag-ala-gala dito. Tama, mali. If you want to overcome your crisis, you must know how to find an opportunity in every adversity. Kapag nakakaranas po tayo ng krisis sa buhay, hanap tayo ng opportunity. Unang hanapin mo, ang Panginoon. Kasi, totoo lang, marami may mga problema ang iniisip, sino kaya tutulong sa akin? Ang tindi ng kabigatan ko, kanino kaya ako tatakbo? Kapag may problema sa emotional, sino hahanapin? Nasaan na si best friend? Tama, mali. Sino kaya po pwede makatulong sa akin? Yan ang nagiging tanong Pero tandaan mo, diba? Find the opportunity. Lapit muna sa Panginoon May mga oportunidad sa buhay po natin na kinakailangan nating harapin. Maghanap ng oportunidad sa bawat kalamidad. Tama? Pag may kamalidad man tayong nararanasan, umanap tayo ng opportunity. Lapit muna kay Lord. Pastor, bumabagyo, umuulan. Hindi ba pwede magpayong para pumunta ng simbahan? Tama, mali. Kumaambon po mo ang di kalooban ni Lord Come on. Nakakita lang na ambon, nakalimutan na si Lord. Marami po mga kabataan naman po. O tirahin naman natin yung mga kabataan ngayon. Total, bisita lang naman po ako di ba? Pag may problema sa life, tabla muna si Lord. Awit. Di ba? Ang dami po matatalinong kabataan, pag umibig, lugaw. Pambira, sabaw daw. Nakakalimutan si Lord Yung alam mo yung experience mo na pagpapalit mo sa love life. Come on. Tama, mali. Maraming kabataan ngayon, nakakalimutan ng Lord kapag may problema na. O kapag nagkaroon na ng problema, wala na. Tabla muna. Marami po akong natunghayan na ganyan. Mga kabatch ko po sa pananampalataya. Mga nagturo pa, hindi mga gumabay sa akin Kaya lang, the problem, nung nagkaroon ng crisis sa buhay nila, nagkapilian,
Nakakalungkot lang kasi mas napipili nila yung love life kaysa kay Lord. Ang tinding problema na raw sa kanila yung pag pinapipili na eh. Mas napipili, naiiwan yung ministry, iniiwan yung ministry para lang doon sa kagustuhan. Tama po ba? O, kapag may mga problema po tayo, kanino tayo unang lumapit? Sa Diyos. Humanap ng opportunity. Ako naniniwala, bawat isa po sa atin, binigyan ng Panginoon ng ability. Amen po ba? So lahat po sa atin may ability. Focus on your ability. Balik po tayo doon sa kwento po. Ang sabi po sa Matthew, when they heard that it was Jesus passing by, they shouted, Son of David, show us mercy, Lord. Diba, makikita po natin dito, ano ginawa niya? Nung narinig niya, parating na si Jesus. Si Jesus yung nagpapagaling na may sakit karamdaman. Si Jesus yung nagpapakain ng mga gutom. Si Jesus yung nagpapagaling na may sakit. Si Jesus yung nagpapalaya ng may mga nasasapian na demonyo. Eh nung narinig na parating na si Jesus, mayroong pag-asa. Tama? Ano ginawa anong dalawa? Nung narinig na yon, may ability. May ability silang ginamit. Bulag lang sila, hindi sila bingi. Tama? Marami kasi sa atin nagbubulag-bulagan din. Tandaan mo, hindi ka bingi. Pakisabi sa katabi mo, hindi ka bingi. Yeah. Pakinggan mo yung sinasabi ng Lord sa'yo. May binigay ang Diyos sa'yo na abilidad para mapagtagumpayan mo lahat ng problema mo sa buhay mo. Do you believe may abilidad ka? Si Moises nga, sabi ng Lord, typo error lang tayo. Isa pong kwento po ni Moises, di ba? Nung sabi niya, paano ko ilalabas yung mga tao? Ano meron ka? Tungkod. Ano ginamit ng Lord sa buhay ni Moises? Yung tungkod. Amen? Ganon din po sa atin. May abilidad tayo eh. Yung dalawang bulag may abilidad, nakakarinig pa sila. Kaya nagkaroon sila ng pag-asa. Kapatid, lagi tayong makinig sa salita ng Diyos. Kasi sa salita ng Diyos may pag-asa. Amen? May binigay ang Diyos na abilidad po sa atin. At ano sabi? Balikan po natin. They shouted, Son of David, show us mercy, Lord. Nung narinig nilang parating si Jesus, ano ginawa nila? Nagsisigaw. Hindi naman sila pipi. Bulag lang sila eh. Amen? Hindi sila pipi. Bulag lang sila. Kapag tayo may mga problema na kinaharap, magsabi tayo sa Diyos. Sabihin natin sa Panginoon yung problema natin. Tandaan po natin, ang hindi natin kayang gawin sa Diyos yan. Pero ang kaya mo namang gawin mo naman. Tama? May binigay ang Diyos abilidad para sa atin para magtagumpay tayo sa lahat ng pagsubok. Pasinin mo ano ba meron yung dalawang bulag na yon? Pandinig at bibig. Malakas lang yung loob nila. Sa paglilingkod, kailangan lakasan mo loob mo. Sa pananampalataya, kailangan lakasan mo loob mo. Hindi mo makikita ang gawa ng Diyos hanggat hindi mo nilalakaran. Hindi mo makikita yung supernatural sa Panginoon hanggat hindi mo ginagawa yung natural. Kasi dapat natural lang sa atin yun eh. Yung pagtawag sa Panginoon, natural lang yan. Kapag may krisis, natural lang ang pagtawag sa Lord. Amen? Natural lang may mga problemang pinagdadaanan. Pero daanan mo lang, huwag mo tambayan. May abilidad ka, kapatid. May ability ka eh. Amen? Lahat tayong mananampalataya may ability. Di ba? May ability stronger than my disability. Hindi issue dito kung ano sakit ko. May sakit ka, hindi ka na makakapaglingkod sa Panginoon. Tama, mali. Hindi dahil mahina kang nilalang. Mahina ang Kristiyano, hindi po ako aral, hindi na ako magagamit ng Diyos. Kapatid, huwag ka mag-focus sa mga kahinaan mo. Ang Diyos may binigay sa iyong kalakasan mo. Amen? So, focus on your ability, not on your disability. Mag-focus tayo sa abilidad na binigay sa iyo ng Lord. Baka hindi mo alam, may kakayanan ka palang mag-manage. May kakayanan ka palang mag-business.
Amen? May kakayanan ka pala na gawin yung mga bagay na nakamanga-manga. Kaya pala hindi mo nakikita yung supernatural ng Lord, hindi mo nilalakaran. Na kapag ikaw pala nag-pray, may gumagaling pala. Na kapag ikaw pala nagsalita at nag-share ng Word of God, may nababago buhay. Tama, mali? Lakasan lang natin yung loob natin, baka may ability tayong pwedeng gamitin. Tama? So, ano ngayon ang crisis na meron ka? Yun ang tanong dyan. Ano bang crisis ang meron ka ngayon, kapatid? Lahat po tayo dumadaan dyan, tama, mali? Pwedeng financial? Pwede. So, Pastor, ito yung problema ko, yung financial Pwede, lahat tayo nagkakaroon ng problema sa finances. Pero sa kabila ng mga problema mo, kapatid, ano man yung pinagdadaanan mo, tandaan mo, meron tayong Diyos na malaki. O pwedeng spiritual? Problema ka sa spiritual life mo? May mga bagay ka na gustong gawin para sa Lord, pero hindi mo malakaran. Pwede kasi yung ganun Laglag ka spiritually. Bagsak ka, kaya ka tamad na tamad ngayon. Lahat naman tayo nakakaranas nun, tama, mali. Sino dito yung tinamad ka mag-devotion? Ako lang? Di ba? Lahat tayo nakakaranas nun Sino dito yung tinamad ka manalangin? Nakakalimutan mo na nga manalangin, pati sa pagkain Dahil bagsak yung spiritual mo Tama, mali. Nakalimutan mo magbasa ng Bible. Yung parang, pas mo na yan. Nakakaranas po ba tayo nun? Ako lang din uli. Di ba? Lahat naman po tayo Nangyayari yan. Lahat po tayo nakakaranas po niyan. Maging physically po natin, pagod. May sakit, karamdaman. Natapatanong tayo, Lord, bakit nangyari sa akin to? Bakit may sakit ako? Bakit may problema tong katawan ko? Bakit pagod na pagod ako? Pwedeng physically and relationally. Sa pamilya po natin, marami dito, siguro, ang iba, napipigilan sa paglilingkod sa Panginoon. Naranasan ko po yung ganyan. Wag ko kayo mag-alala, hindi lang kayo, kami din. Tama? Yung gustong-gusto mong ibigay yung buhay mo, pero ang kalaban mo, ang nagpe-persecute sa'yo, pamilya mo. Dumarating talaga yan. Huwag mo lang susukuan. Nung ako po, nagpastor, share ko lamang po ito Marami pong tutol family ko. Kasi po, ang gagawin ko talaga, mag-a-abroad Nagkumuha na ako ng passport, na-ready na para mag-apply sa abroad. Kaya lang, tinawag ako magpastor. Kaya binigay ko yung buhay ko sa Lord. Sumama loob ng pamilya ko sa akin. Pero sa biyaya ng Panginoon, nagpatuloy lang po ako. Nilakaran ko yung panawagan sa akin ng Panginoon. Ngayon po, yung pamilya ko, buong pamilya ko nagsisimba na at naglilingkod na sa Lord. Ang tatay ko po ngayon nagde-training sa pastor. Di ba? Bakit? Lakaran mo lang. Di ba? Kapag may crisis, daanan mo lang, huwag mong tambayan. Pakisabi sa katabi mo, daanan mo lang, huwag mong tambayan. Amen? Fill your heart with humility. Paglalapit, di ba? Fill your heart with humility. Lagi tayo magpakumbaba sa Lord. Huwag mong kalimutang lumuhod sa Diyos. Hindi na kailangan lumuhod sa Lord. Alam naman ni Lord yung puso ko. Pati ito po yung practice natin. Kasi ang pagluhod sa Panginoon, sign ng pagpapakumbaba natin sa Panginoon. Diba? Lagi po natin tandaan, wala tayong magagawang hiwalay sa Diyos. Lagi mong kailangan ng Diyos. Ano man yung laban mo, ano man yung mga hamon, na lahat na kinaharap mo, di ba, isama mo ang Diyos sa laban mo. Hindi natin kaya nang wala ang Diyos. Hindi natin kaya na wala sa buhay natin ang Panginoon. Kaya yung dalawang bulag, ano ginawa? Kinapalan ng mukha. Di ba? Ano sabi nila? When they heard that it was Jesus passing by, they shouted, Son of David. Ano sabi niya? Ask mercy, Lord. Anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Bakit nangangailangan sila Alam nilang kailangan ko si Lord.
Kapag tayo may problema, huwag mahiyang lumapit sa Panginoon. Huwag mahiyang umiyak sa Lord. Kapag worship, okay lang umiyak sa Lord eh. Tama, mali. Bakit sign ng pagpapakumbaba sa Panginoon? Huwag mong isipin yung sasabihin ng katabi mo. Kaya marami sa atin, hiyang-hiya kapag nakataas ang kamay eh. Di ba? Pero lagi po nating itaas yung kamay po natin, tanda ng pagsuko lagi natin sa Panginoon. Bakit pagpapakita, kailangan ko ang Diyos. Kailangan natin ang Diyos. Amen? Humility can open great opportunity. Kapag ikaw humble, nag-o-open po ng malaking opportunity po yan eh. Kapag ikaw humble, kailangan ko yan. Turuan ako niyan. Kasi kapag ikaw humble, matututo ka eh. Tama, mali. Kasi ang totoong mayaba, ang totoong hindi humble, hindi na matututo yan. Ang lagi niya sinasabi, alam ko na yan. Tama, mali. Tandaan po natin, marami pa tayong hindi alam. Marami pa tayong mararanasan. Marami pang pwedeng gawin ng Diyos sa buhay po natin. Di ba? Hindi pa tapos ang taong ito ng December. Itong December na to, naniniwala po ako may mga prayer life tayo. May mga prayer po tayo nung nakaraang January. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay po natin. Lagi tayong lumapit sa Panginoon. Magpakumbaba sa Diyos. Sikreto po ng tagumpay, pagpapakumbaba eh. Tama, mali. Di ba? Yun ang totoong tagumpay eh. Subukan mo magpakumbaba. Lord, kailangan kita, hindi ko ito kaya. Amen? Isa ko sa natutunan ko sa pastor niyo yan. Na hindi ko kaya, gawin, ang di mo kaya, hingi mo sa Diyos, ibigay mo sa Panginoon. Tama? Kung hindi natin kaya, kapag may problema, ibigay mo sa Diyos yan. Basta mahalaga, tuloy ka lang. Amen po ba? So, pangalawa, how to become unstoppable. Number 2 po, overpower the crowd. Napansin niyo ba? Yung dalawang bulag. May crowd eh. Madali bang lumapit kay Jesus nung panahon na yon? Hindi. Kasi pag dumarating si Jesus, box office eh. Ang daming tao eh. Tama ba? Maraming mga tao gusto na makakita ng himala. Kaya lagi nandun. So basahin po na, when they heard that it was Jesus passing by, they shouted, Son of David, show us mercy, Lord. Those in the crowd scolded them and told them to be quiet. Ano sabi ng crowd sa kanila? Hoy! Tumigil ka. Huwag kang maingay. Kasi gusto nila makita si Jesus eh. Kahit bulag sila eh. Pero mo, ikaw bulag, lumapit doon dahil nandun si Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Son of David. Sumisigaw sila. Hinahanap nila si Jesus. Kasi kailangan nila si Jesus. Pero tingnan nyo kung paano nila na-overcome yon. Sa dami ng tao, hindi madali. Pero posible pala. Amen? Hindi madali, pero posible. But the blind men shout even louder, Jesus, Son of David, show us mercy, Lord. Ano ginawa nila lalo? Nung sinabi ng mga tao, huwag kang magulo, huwag kang maingay. Huwag kang makulit. Tumahimik ka dyan. Pero anong ginawa ng dalawang bulag? Nagpatuloy pa rin. Na-overcome nila yung dami ng tao. Sa atin po, minsan may mga dapat tayong i-overcome eh. Di ba? May mga harang sa atin eh. Sa paglilingkod natin, hindi madali. May mga minsan nga, parang gusto mo nang bumigay eh. May mga barrier eh. May mga pagdadaanan. At kailangan mong daanan. Pero itong dalawang bulag na to, kahit may kapansanan, nung sinabing tumahimik ka, lalong nagsisigaw. Tama? Minsan ba naranasan natin na kapag tayo po ay nag-worship, parang di tayo makapag-worship? Parang ang hirap mag-worship pag mabigat yung loob mo. Come on. Kaya totoo naman, na kapag tayo po nag-worship, nagpe-pray, parang hindi tayo, ang bigat-bigat. Pero anong nangyari doon sa dalawa? Anong ginawa nung dalawa? Hindi sila nagpatinag.
Nung sinabi ng mga tao, "Hoy, huwag kang maingay." Pero ang ginawa nila, mas nilakasan pa nila. At ang sabi, "Jesus, Son of David, show us mercy, Lord." Lalo pa silang nagsisigaw. Kapag tayo po may problema, tayo may kinaharap, may gusto tayo mangyari sa buhay natin, at para bang mayroong barrier, at may mga humaharang sa buhay natin, hindi ko po alam kung anong problem mo. Pero lalo tayong magpuri sa Panginoon. Pag nahihirapan tayo mag-pray, lalo tayong manalangin. Amen po ba doon? Na kapag meron tayong kalamidad na kinakaharap, lalo tayong lumapit sa Diyos. Tama? Jesus, Son of David, show us mercy, Lord. Your faith must be louder than their fury. Tandaan po natin, kahit galit yung mga yan, kahit may mga tao na ayaw sa atin, hindi lahat gusto tayo, tama mali. At wag mong piliting gustuhin ka. Amen po ba doon? Wag mong piliting gustuhin ka ng lahat ng tao, hindi lahat magugustuhan ka. Pero kahit ganun pa man, magpatuloy ka. Kasi pananampalataya yan, ilaban mo yung faith mo. Ilaban mo yung kinabukasan mo. May hinahangad ka sa Lord, may nag-aasam ka, Lord. Alam ko makakaranas akong kagalingan eh. At I believe, habang nilalakaran mo yon, kayang gawin ng Diyos sa buhay mo yon. Tandaan mo to, di ba? Gagawin ng Diyos ang pinaniniwalaan mo sa Kanya. Pero hindi gagawin ng Diyos ang hindi mo kayang paniwalaan sa Kanya. Nagsisimula yan sa pananampalataya. Kaya kapag ikaw naniwala, i-all out mo na. Amen? Kapag ikaw nagtiwala, ibigay mo na. Tama, mali? Huwag mo hayaang madaig ka ng galit. Kasi kapag tayo nadaig ng galit, magagalit na rin tayo. Minsan hindi maiwasan, important tayo nito. Kapag sumama loob mo, nawawala pa na ng palataya mo. Tama po ba? Nangyayari po ba sa atin yan? Na kapag masama loob ko, pati pananampalataya mo, nadadamay. Hindi ganon. Ano man yung kaharapin mo sa buhay mo, kapatid, lagi mong ituon yung kaisipan mo kay Jesus. Amen? Dahil may sinimulan sa iyo ang Panginoon, naniniwala ako may tatapusin ng Diyos sa buhay mo. Those in the crowd scolded them and told them to be quiet. Diba? Pinatatahimik siya eh. Ang demonyo, lagi pa naman tayong patatahimikin. Maniwala kayo sa akin, ang demonyo po, ang trabaho niyan, wasakin, sirain, patayin ka. Patatahimikin ka niya. Kaya ayaw ng Lord, tahimik tayo eh. Amen? Pag nagpupuri, hindi pwedeng tahimik. Tama po ba? Kapag nakikinig ng word, hindi mo pwedeng hindi ka nagre-response. Amen? Naniniwala ako kahit hindi para sa iyo itong mensaheng ito, sigurado, may para sa iyo naman. Your faith must be louder than their negativity. Minsan maraming na pumapasok sa isipan natin puro negative. Tama? Minsan nga, nagiging tamang hinala ka na eh. Come on. Hindi mawawala yung negative. Ilalagay ng kaaway sa iyo yan. Ang demonyo talagang lalagyan ng mga negative. Nako, huwag ka na magsimba. Pa-church ka pa, di naman nababago buhay mo. O, di ba? Di ka naman pinagpapala ng Diyos mo. Nasaan na yung mga pangako niya? Ganun ang kaaway sa buhay po natin. Hanggang sa itangayin tayo ng kaaway. At yung pananampalataya natin, limutin na natin. Kaya maraming mananampalataya, sumusuko. Hindi nagiging unstoppable. Pero I believe, may tinuturo ang Diyos sa buhay po natin. Kailanman hindi tayo susuko. Hindi tayo susuko magtiwala sa Panginoon. Huwag kang sumuko sa mga bagay sa mundong ito. Ilaban mo sa pananampalataya yan. Those in the crowd
scolded them and told them to be quiet. Ayun yung sinasabi ng kaaway sa atin eh. Manahimik ka. Tumigil ka na sa paglilingkod mo sa Panginoon. Wala naman nangyayari dyan. But the blind man, sabi dito, shouted even louder, Jesus, Son of David. Diba? Makikita natin, yung dalawang to, ano sabi? Jesus, Son of David, show us mercy, Lord. Mahabag po kayo sa akin. Pinakinggan ba to? Pinakinggan ng Diyos yan eh. Pinakinggan ng Panginoon yan. Nakuha niya si Jesus. Napahinto niya si Jesus. Bakit? Pinipilit niya. Kaya po, ang iwanan ko mensahe po sa inyo, huwag tayong sumuko. Kung may mga panalangin ka sa buhay, kapatid, huwag mo sukuan. Kung pinapanalangin mo, pamilya mo, huwag mo silang sukuan. Iluhod mo sa Lord. Na balang araw, makakasama ko rin sa paglilingkod to. May mga problem ka sa buhay mo, huwag mo sukuan. Ibigay mo sa Panginoon. Di ba? Huwag mong ipahalatang may problema ka. Kapag nagwo-worship tayo, dapat halatang mananampalataya ka, hindi malata. Marami po sa atin, mga mananamba, mga believers. Kapag may problema, halatang halata. Huwag natin ipahalata, ibigay natin sa Panginoon. Amen? So, pangatlo po, how to become unstoppable. Yan. Optimize the Christ. Yan. Pumasok po tayo sa Panginoon. Diba? Optimize. Pag sinabi optimize, to take the full advantage of the great as much advantage or benefits from it as you can. So to find the best solution sa mga problema. Nung dumaan si Jesus, hindi nila pinalampas yung pagkakataon na hanggang napatigil na lang si Jesus at tinanong sila, ano ang gusto nyong gawin ko sa inyo? Take full advantage. Samantalahin po natin. Sinamantala nila yung pagkakataon na mapansin sila ni Jesus para mapagaling sila. Mapapansin niyo po, di ba? Yung dalawang bulag, gumawa ng paraan. Nagpapansin sila. Naghanap ng solusyon. Kapag may problema, humanap ng solusyon. Sila yung mga mapagsamantalang bulag sa totoo lamang. Nung dumaan si Jesus, eto na solusyon sa problema. Sinamantala nila yon. Advantage. Eto na si Jesus. Eto, sagot ng problema ko. Amen? Lagi natin tatandaan na sagot ng problema mo, ang Panginoong Hesukristo. Umasa ka na may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Yun lagi. Kapag lalapit tayo sa Lord, umasa tayo, may gagawin ng Panginoon. Kasi minsan po dito, marami po mga mananampalataya, hindi na umaasa. Nagsisimba na lang, nandiyan na lang, pero nawawala na ng pag-asa. Pwede palang ganon, na para bang nawawala na tayo ng pag-asa at hindi na tayo umaasa. Lagi tayong umaasa sa Panginoon na may gagawin siya. Kasi yun yung puhunan po natin na laging may gagawin ng Diyos. Every time na pupunta tayo ng Sunday service po, lagi tayo ma-excite, parang kahit hindi tayo na-excite. Dito nakaranas na hindi ka ma-excite. Yung parang traditional na lang. Paulit-ulit naman Mahalaga, nakasamba. Hindi. Lagi mo ipag-pray, pag alis mo pa lang, Lord, bigyan mo ako ng excitement. May gagawin ka May paparanas ka May babaguhin ka sa akin Amen po ba doon? Lagi nating tandaan, may gagawin ng Panginoon sa atin. Amen? Share ko lang po, yung isa sa mga katandem ko, kaibigan ko, kumpare ko, at kung paano po naitatag po yung church po natin dyan sa Dalandanan. Meron po isang tao po doon na kung saan wasak ang pamilya niya, na lumapit sa amin, na Bible studyhan, at sa biyaya po ng Panginoon, nakakilala po siya sa Lord. Wala nang pag-asa Maghihiwalay na sila mag-asawa. Maghihiwalay na sila mag-asawa, pero nung nakilala siya sa Panginoon, na-restore yung kanilang buhay.
At dumating sa punto, may pagsubok pang nangyari. Sinugod po sa ospital tong taong ito. Halos mamatay-matay na. Kasi ando doon ako, nung dinalaw ko yun, nasabi ng doktor sa kanya, pinagagalitan siya. Alam mo ba yung puso mo, halos hindi na tumitibok. Pero nung sinugod siya sa ospital, ang dugo niya yung problema eh. May anemia siya eh. Tapos nung siya po ay nasugod sa ospital, nakita lumabas po lahat ng problema ng katawan niya. Yung puso niya mahina. Yung kidney niya failure na. Ano na siya, lalagyan na siya dito ng yung parang bag. At nung siya ay lumabas sa ospital, gaganon-ganon na maglakad. Yayayain ako kumain sa kanila, awang-awa po ako noon, pagkasama. Pero alam niyo po, nung nagkausap po kami, ang sabi niya, Pastor, ang Diyos na ang bahala sa buhay ko. Kasi ang gusto ng doktor, biyakin yung dito niya. Biyakin po yung dito niya. Ngayon, hindi niya na raw ipapagalaw, Diyos na ang bahala sa kanya. Naniniwala pa rin siya pagagalingin siya ng Panginoon. Alam niyo po, by the grace of God, mula kahit may sakit, nag-encounter, nandiyan dyan sa simbahan, hindi siya takot itaas yung kamay niya, humingi ng kagalingan sa Panginoon. At ngayon po, kung bakit po kami nakabukas ng church, dahil po sa taong iyon. Yun yung ginamit ng Diyos na maging patotoo na ang Diyos natin buhay. Amen. Nagulat po one time, biglang lumakas. Yung doktor, gulat na gulat sa resulta. Kasi ayaw niya magpa-check up eh. One time po, ito po, meron pong convergence dito. One time po, siya po ay umatin dito. Tapos, ito yung testimony niya. Pastor, magpapapray muna ako sa mga pastor, tapos pupunta na ako ng ano nga ba to? Pupunta na ako ng ospital para magpa-check up. So, yun po. At after ng convergence, ayun. Kasi pinukulit ko siya eh. Magpa-check up ka. Kasi naniniwala ako kung pinagaling ka, may resultang ipapakita yan. At mas may tataas natin ng Diyos. Amen? So, pagtapos po niya, nagpa-check up siya. Kaya lahat po ng mga pastors na nag-pray sa kanya dito, pinagchat-chat niya eh. Pati si Pastor Toki, si Pastor Aris, lahat, sa amin po, sa Kanumay, lahat po ng mga pastor pinagchat-chat niya. Alam niyo po yung sabi ng doktor sa kanya, anong nangyari sa puso mo? Bakit parang bago? Amen? At ngayon po, lagi ko siya kasama. Siya po yung laging nagdadrive sa amin. Yung napansin niyo po, Brother Allen, yung may mahabang truck na dala-dala po namin doon sa macro encounter. Yung driver po noon, siya po yun. Amen? Ganun po siya pinagaling ng Panginoon. Bakit? Umasa lang eh. Amen po ba? Walang imposible sa Diyos. Lagi natin tatandaan, tao lang nagbibigay ng tao lang nagbibigay ng limit sa Diyos eh. Pero kahit anong mangyari, ang Diyos, Diyos talaga yan. Yung hindi kayang gawin ng tao, kayang gawin ng Diyos. Ano puhunan? Pananampalataya. Di ba? The unstoppable can stop Jesus. Pansinin niyo po, kung ikaw ay hindi mapipigilan. Di ba? Si Jesus natigilan dahil hindi siya mapigilan. Nakuha niya yung attraction ni Jesus eh. Attractive si Jesus sa faith mo. Kaya nga papasinin po natin, saan naaamin si Jesus? Sa pananampalataya eh. Diba? Lagi sinasabi ni Jesus sa Bible, ngayon lang ako nakakita ng gatong pananampalataya. Wow! Amazing! Amen? Maniwala tayo sa kayang gawin ng Diyos. Kaya kapatid, huwag ka magpapapigil. Lalo na sa pananalangin. Kasi ang totoong lumalapit at nananampalataya sa Diyos, hindi tumitigil manalangin. Amen? Hindi tumitigil manalangin yan. Huwag mong hayaang mapigilan ka sa paglilingkod. Kasi ang totoong nagtitiwala sa Lord, maglilingkod dyan hanggang kamatayan. Amen? Nagtitiwala eh. Nagtatrust ka eh. Ibinigay mo na buhay mo eh. Kahit anong mangyari, anumang pagsubok pa yan, hindi ka titigil maniwala. Hindi ka titigil maglingkod sa Panginoon. In Matthew chapter 20, balik po tayo, they said, Lord, we want to see. Heal us. Diba? Lord, we want to see. Heal us. Ano gusto niya? Di ba? Makakita.
Pagilingin mo ko. Jesus was deeply moved with compassion toward them. Kapag tayo laging lumalapit sa Panginoon, mararanasan natin yung kayang gawin ng Diyos sa buhay po natin eh. Tingnan po natin, di ba? Nung sila ay hindi nagpapigil, ano tanong ni Jesus? Anong gusto mong gawin ko sa'yo? Kaya huwag tayong tumigil maging unstoppable. Kasi ang tanong lagi ni Lord, anong gusto mong gawin ko sa'yo? Yan ang magiging tanong ng Diyos sa atin eh. Huwag mong tigilan, huwag kang manawang kulitin si Lord. Diba? Anong ginawa ni Lord? So He touched their eyes and instantly they could see. Jesus said to them, your faith has healed you. Ano nagpagaling sa kanya? Pananampalataya niya. Sabi ni Jesus, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Amen? Pinagaling ka ng pananampalataya mo. Naamin si Jesus doon. Grabe itong dalawang to. Nakipagbagbagan doon sa mga tao. Nagsisigaw. Para lang gumaling. Tayo po, may mga pinaniniwalaan tayo. Pinananampalataya. May mga promises ang Diyos. Amen? May promise ang Diyos sa atin eh. Paniwalaan po natin. So kapag nilakaran natin yon, kahit ano pa yung nakikita mong balakid, hindi hadlang yung pagiging bulag nila. Tama mali. Yung pa nga yung ginamit eh. Para lalong lumapit sa Panginoon eh. Kapag may problema, yan ay gamit para lalong lumapit sa Diyos. Amen? Huwag nating isipin yung mga bagay na umahad lang sa pananampalataya natin. Ano sabi ni Jesus? Jesus said to them, your faith has healed you. The unstoppable can top Jesus. The unstoppable can top Jesus. So, dahil hindi ka mapipigilan, kaya mong itap si Jesus eh. Tama? Kapag hindi ka nagpapigil, may gagawin ng Diyos sa'yo. Kung naaalala po natin, yung babaeng dinudugo, ano ginawa niya? Hindi siya nagpapigil. Kahit anong mga dami pa ng tao niyan. Kahit inaagasan siya ng dugo. 12 years siya eh. Hinang-ina na sa tingin ko po, habang binabasa ko po yan, siguro yung babaeng inaagasan ng dugo, halos hinang-ina, baka gumagapang yun eh. Eh, ikaw ba naman eh? Dinudugo ka, 12 taon? At tingin ko, gumagapang na to. Tama? Eh, kung ikaw, masugatan ka nga lang, halos imetahin ka na eh. Dugo. Pero hindi, yung babaeng yun, hindi nagpapigil. Halos gumagapang, mahawakan ko lamang yung laylayan ni Jesus. Amen? Pero ito, anong ginawa? Tinap ni Jesus. Hindi nagpapigil. Di ba? Kaya tayo po kapatid, habang tayo nananampalataya, lakaran natin. Huwag tayo manawang lumakad sa kalooban ng Panginoon. Lagi natin tatandaan, may gagawin ng Diyos sa buhay po natin. May gagawin siya. Yung ini-expect mo, kayang higitan ng Diyos yan eh. Tama? Ano pa? And all the people praised God because of this miracle. And the two men became His follower from that day onward. Ang galing eh, no? Diba? Yun yung naging resulta po nun. From that onward, naging follower sila ni Jesus. Ako naniniwala lahat sa atin may ginawa ang Panginoon. Tama? Nung na-encounter mo si Lord, may ginawa na Panginoon sa'yo. May mga ginagawa ng Diyos sa'yo. Sa pamilya mo, may ginagawa na si Lord. Huwag kang susuko. Huwag kang mananawa. Huwag kang tatalikod. May gagawin ng Diyos sa buhay mo. Huwag mong hayaang mapigilan ka ng anumang balakid sa buhay mo, kapatid. The unstoppable can trust Jesus. Diba? Kapag ikaw unstoppable, lagi ka magtiwala sa Panginoon. Lagi mo ipagkatiwala yung buhay mo sa Panginoon. Ano man yung kinaharap mo ngayon, tandaan mo, nothing is impossible because Jesus, my God, is unstoppable. Nothing is impossible because Jesus, my God, is unstoppable. Pag tayong titigil, ang Diyos natin, di mo masusukat yan eh. Unstoppable siya eh. Tama? Ako naniniwala, tinawag ka ng Lord.
Nung tinawag kang ng Lord, may nilagay ng seed ng Diyos sa buhay mo. Wag mong hayaang mamatayan. Wag kang hihinto, ano man yung mga balakid sa buhay po natin. Oo, may mga crisis, pero daanan mo lang. Wag mong tambayan. Ano man yung mga hadlang, na sa tingin mo, ito yung umahadlang para maibigay ko yung all out ko sa Panginoon, go lang. Kung sa tingin mo, pamilya mo, sige lang, okay lang yan. Sama mo lagi sa panalangin. Hindi mo hawak buhay nila eh. Tama, mali. Pero magpatuloy ka lang. Pag-pray mo lang sila. Ilingkod mo lang yung buhay mo sa Panginoon. Gawin mo lang kung ano pinagagawa ng Panginoon sa'yo. At huwag mong gawin ang hindi pinagagawa ng Diyos sa'yo. Gawin mo kung ano yung pinagagawa ng Panginoon sa'yo. Mabuhay tayo sa pananampalataya. Kasi sa totoo lang, pananampalataya ang puhunan po natin. Amen? Pananampalataya lang. Pananampalataya lang. Pwede ba tayong tumayo? Hallelujah. Okay, pag-pray ko lamang po kayo. Yes, Lord. Dakilang Diyos, Diyos na walang hanggan, Diyos na di nagbabago, noon, ngayon, at magpakailanman. Maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong dakilang biyaya po sa buhay po namin. Panginoon, kung saan po, narinig po namin ang iyong mga salita, O Diyos, na amin pong napakinggan ngayon, na merong 2 bulag na hindi nagpapigil sa kabila ng kanilang kapansanan. Sa kabila ng mga disability po nila. Lord, tulad po nila, Panginoon, kung papaano mo pinaranas yung kapangyarihan mo sa kanila dahil hindi sila huminto. Panginoon, lagi mong ilagay sa puso po namin na kami mga mananampalataya na unstoppable. Hindi po kami hinto na maniwala sa iyo. Hindi po kami hinto na manampalataya sa iyo, Panginoon. Sa kabila ng mga pagsubok po namin o mga barrier man ito, problema man sa pamilya, sa financial, at maging, Panginoon, sa amin pong relationship, Lord, dalangin po namin, Panginoon. Patuloy mong ilagay sa puso po namin ang pagiging unstoppable. Na hindi kami mapipigilan anumang unos na amin pong kaharapin. At Panginoon, dalangin ko po sa buhay ng bawat isa na nandito ngayon. Sino man, Panginoon, yung mga nakakaranas, Lord, ng panlalamig. I believe, Lord, may ginagawa ka sa puso po nila. Kumikilos ka sa puso po nila at binibigyan mo sila, Panginoon, ng dakilang lakas, Lord, ng dakilang pag-ibig, Panginoon, na kung saan, Lord, Ikaw ang unang umibig po sa amin. Kaya naman, Lord, kami nakakaibig po sa inyo. Maraming salamat po sa mga biyaya at habag mo, Panginoon, na kung saan, Lord, sa biyaya mo lamang din po, O Diyos. Na kung saan, Panginoon, yung 2 bulag ay nakaranas po ng iyong kapangyarihan dahil hindi sila sumuko. At naniniwala po ako sa aking mga kapatid na nandito ngayon, Panginoon, dahil hindi sila sumuko, yung mga prayer po nila, Lord, mangyayari po ito. Thank you so much, Panginoon, dahil, Lord, I believe may mga panalangin, long term na panalangin. Matagal na nilang pinapanalangin. Pero dahil hindi sila sumuko, mangyayari po ito, Panginoon. Tulad po ng 2 bulag, O Diyos. Hallelujah. Gawin niyo po sa buhay po nila ito, Panginoon. In the name of Jesus, I declare, Lord, anuman yung mga pumipigil sa paglilingkod nila, sinasawata ko to sa pangalan ni Jesus. At Lord, dinideklara ko yung kasipagan at yung pananampalataya, Panginoon, sa kanila pong pamumuhay ay patuloy po nilang lakaran. Thank you so much, Lord. In Jesus' name, Amen.